Isang maligayang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid sa Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camya po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayon pong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Ang atin pong pag-aaral ngayong umaga, again, ay continuation ng atin pong series on the book of Acts. Chapter 18 verses 28 po ang ating pag-aaralan at pinamagatan ko po ang ating pag-aaral ngayong umaga na faithfulness, formation, and fruitfulness. Dalawin nawa kayo ng biyaya, pagpapala, pag-iingat ng ating Panginoong Diyos sa oras na ito ng inyong pakikinig sa kanyang mga banal na salita. Samahan ninyo ang inyong lingkod at atin pong basahin ang mga talatang ating pagbubulay-bulayan. Paul stayed on in Corinth for some time, then he left the brothers and sisters and sailed for Syria, accompanied by Priscilla and Aquila. Before he sailed, he had his hair cut off at Cenchreae because of a vow he had taken. They arrived at Ephesus where Paul left Priscilla and Aquila. He himself went into the synagogue and reasoned with the Jews. When they asked him to spend more time with them, he declined. But as he left, he promised, "I will come back if it is God's will." Then he set sail for Ephesus. When he landed at Caesarea, he went up to Jerusalem and greeted the church and then went down to Antioch. After spending some time in Antioch, Paul set out from there and traveled from place to place throughout the region of Galatia, Phrygia, strengthening all the disciples. Meanwhile, a Jew named Apollos, a native of Alexandria, came to Ephesus. He was a learned man with a thorough knowledge of the scriptures. He had been instructed in the way of the Lord, and he spoke with great fervor and taught about Jesus accurately, though he knew only the baptism of John. He began to speak boldly in the synagogue. When Priscilla and Aquila heard him, they invited him to their home and explained to him the way of God more accurately. When Apollos wanted to go to Achaia, the brothers and sisters encouraged him and wrote to the disciples there to welcome him. When he arrived, he was greatly helped to those who by the grace had believed, for he vigorously refuted his Jewish opponents in public debate, proving from the scripture that Jesus was the Messiah. Pagpalain ng ating Panginoong Diyos ang pagkabasa, pagkadinig ng kanyang mga banal na salita, na sa araw pong ito'y ating pag-aaralan. Mga minamahal kong mga kapatid, ang aklat ng mga gawa, chapter 18, verses 18 to 28, ay nagpapakita sa atin ng napakagandang larawan kung papaano ang Diyos hinuhubog ang kanyang mga lingkod. Papaano pinapalakas ng Diyos ang kanyang iglesia at papaano sa pamamagitan ng kanyang sovereign will and purpose dinadirect ang ministeryo. Sa ating pong pag-aaral, we see three main characters. Sa mga talatang ating binasa, 3 karakter ang ating pagtutuunan ng pansin. Si Pablo, si Priscilla at si Aquila, at si Apollos. These 3 main characters played a vital role sa gawain ng iglesia katuwang ni Apostol Pablo, ayon sa pagbabahagi at pagkukwento ni Lucas. Sa mga karakter na ito, matututo tayo, una, faithfulness in long-term ministry. Ito ang ipinakita ng buhay ni Apostol Pablo. Katapatan sa ministeryo. Pangalawa, formation through discipleship. Ito ang ipinakita ni Priscilla at ni Aquila. Yung kahalagahan ng pagdi-disciple. Mga kapatid, ngayong umagay nagising ako sa isang text message sa aking cellphone messenger. Isang pastor sa Pilipinas, hindi na natin siya papangalanan, subalit nandun daw siya sa gawain ngayon ng isang ministerial fellowship.
At doon sa ministerial fellowship na yon or ministerial institute, I don't know, sabi niya ay in-encourage silang pasalamatan yung mga pastor na naging encouragement, tumayong mentor sa kanilang mga buhay at yakapin. Ang sabi nitong pastor na ito sa kanyang mensahe, gusto ko po sana kayong yakapin, Bishop, kasi po kayo ay naging malaking bahagi sa aking buhay bilang mentor. Subalit wala kayo dito sa Pilipinas, kaya i-message ko na lang sa inyo. Ang sagot ko po sa kanya, nagpapasalamat ako sa iyong pagkilala na naging bahagi pala ako sa iyo sa ministeryo. Subalit huwag mong kakalimutan, pastor, ang sabi ko sa kanya, na ang ating dakilang mentor walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Ang bawat taong ginagamit ng Diyos sa buhay natin ay instrumento lang ng Diyos sa ikauhubog ng ating mga buhay at ng ating mga paglilingkod. Dito po makikita natin ang isang mahusay na lalaki, walang iba kundi si Apolos. Subalit si Apolos ay makikita nating itinuwid, itinama, dinisipulo ng mag-asawang si Priscilla at si Aquila. So, in these verses, we see the faithfulness of the Apostle Paul, the formation of Priscilla and Aquila, and the fruitfulness in gospel proclamation of the man named Apollos. So dito po makikita natin God uses different people, different gifts, and different seasons, all for one mission. Ano po yung mission? The advancement of the gospel of Christ. Gumagamit ang Diyos ng iba't ibang tao, iba't ibang mga kaloob, iba't ibang panahon. Subalit sa isang layunin, ito ay ang maipalaganap ang ebanghelyo ng ating Panginoon. Samahan ninyo ako at ating talakayin ang mga talata verse by verse. And let us see how Luke and the Bible explain to us the beauty of the faithfulness of Paul, the discipleship ability of Priscilla and Aquila, and the effect of that discipleship na ginawa ni Priscilla at ni Aquila kay Apollos na naging masigasig at mahusay na tagapangaral ng Ebanghelyo. Let us proceed and let us go to verse 18 of chapter 18. Ang sabi ng talata, Paul stayed on in Corinth for some time. Then he left the brothers and sailed for Syria, accompanied by Priscilla and Aquila. Kahapon natin pong tinalakay na si Paul ay nasa Korinto, isang bayan na kung saan sentro ng kalakalan, at doon sa Korinto ay tinulungan siya ng mag-asawang si Priscilla at si Aquila. At doon sa lugar na yon ay nagbahagi sila ng ebanghelyo at the same time ay naging mangangalakal sapagkat si Priscilla at si Aquila ay mga manggagawa ng tent. Naging katuwang nila si Pablo sa gawain ito, subalit nang dumating na si Silas at ganun din si Timothy, may dala silang malaking tulong kay Pablo. Kaya si Pablo ay nag-concentrate na lamang talaga sa pangangaral ng Ebanghelyo. At ang sabi ng talata, na natili si Pablo sa Korinto ng medyo mahaba-habang panahon. Subalit hindi nagtagal, naglakbay siya papunta ng Syria, ayon dito sa talata. Paul stays in Corinth for many days. Kung how many days, hindi naman binanggit kung gaano kahaba, but this shows stability and perseverance in ministry. Alam niyo po mga kapatid, kapag medyo mabigat na ang sitwasyon, marami ng persecution, ang pwedeng gawin ng isang mangangaral ay ang tumigil na, magsawa na. Pero here, the Apostle Paul shows stability and perseverance in his ministry. Hindi siya tumigil, talagang patuloy at ang layunin niya ay palakasin ang mga kapatiran. Nanatili siya sa Korinto. At nung nakita niya na medyo stable na ang mga to, ang sumunod niyang ginawa, he travels to Syria together with Priscilla and Aquila.
So ito pong mag-asawang ito, binigyan ng malaking pagpapahalaga sa sulat ni Lucas kasi meron silang mga vital role na ginampanan sa ministeryo. Mag-asawang naging katuwang ni Apostol Pablo sa ministeryo. Mga kapatid, sa hindi po nakakaalam, ako po ay medyo mahaba-haba na ang panahon ng paglilingkod. Mas mahaba na po yung naipaglingkod ko sa Panginoon kaysa nung mga panahong hindi pa ako naglilingkod. I was only 18 when I was first ordained as preacher, yung predikador evangelista. 18 anyos ako nung ako ay naordinahan, the first ordination na aking tinanggap. 18 ako noon, 58 na po ako ngayon, sa Marso ay 59 na ako. So, more than 40 years na po, mga kapatid, yung paglilingkod. At ito po sasabihin ko sa inyo, sa buong panahon ng aking mga paglilingkod, hindi naman po ito kasing kulay marahil ng buhay ni Apostol Pablo. Niwala sa kalingkingan ng mga dinanas ni Apostol Paul ang buhay ng inyong lingkod. Niwala akong maipagmamalaki ni katiting para man lang maging at par with what the Apostle Paul accomplished. Subalit, sa mga panahon na yon, isa po ang aking napansin at akin pong nakita na sa mga pagmiministeryo ng pastor, ang Diyos ay laging nagbibigay ng mga katuwang, ng mga makapagpapagaang sa ministeryo at sa gawain ng pastor. Sa bawat lugar na aking napuntahan, na pagministeryohan, laging nagbibigay ang Diyos ng mga kapartner sa ministry. May mga taong nagiging kagaangan sa pinansyal na pangangailangan, na andyan yung mga kababaihan na ituturing kang anak, na mangungumusta at laging aalalay sa iyong mga pangangailangan, mga babae na sa lahat ng sandali aalamin kung ikaw ba'y nagugutom, ikaw ba'y nauuhaw, at marami po akong ganon. Marami pong mga babae na kung iisa-isahin ko, baka magtampo yung aking makakalimutan. Pero marami na po sa kanila ang umuwi na sa bahay ng Diyos. Mga lalaking may puso sa pagmimisyon, nayayakagin ka sa mga lugar na inaakala nilang tinatawag sila ng Panginoon upang magministeryo. Nakarating po ang inyong lingkod, nakadistino ako sa Caloocan, nakatira po ako sa Las Piñas, pero once a week pumupunta po kami ng Pangasinan at doon po sa Pangasinan kami ay nagmiministeryo. Shout out, sana kung buhay pa siya, subalit kinuha na rin siya ng Panginoon, yung kapatid na Rodi Binluan. Marahil hindi marami nakakakilala sa kanya, subalit pagdating sa kasipagan sa paglilingkod, maikukumpara ko siya sa isang taong partner talaga sa ministeryo, katuwang. Wala siyang pera, wala siyang kayamanan, hindi siya masyadong mahusay magsalita, hindi siya talentado para umawit, wala siyang mai-o-offer kung hindi ang samahan ka, yakagin ka para maipahayag ang salita ng Diyos. Sa bawat lugar na aking pupuntahan, may mga taong ginagamit ang Diyos, katulad ni Priscilla at ni Aquila. Mga babae, lalaki, na laging katuwang sa ministeryo. Noong ako po'y nagsisimula pa lamang sa ministeryo, ang ginamit po sa akin bilang tagapagturo na nagsilbing Priscilla ay ang kapatid na Deborah Malabuyo. Marahil some of you hindi siya kilala. Pero Ate Didi, as I called her, was a great mentor. She encouraged me a lot to pursue the ministry. Mga pangalan katulad ng Ate Doti Chavez, Lola Emily Hernandez, at marami pang iba. Dito po sa Pilipinas, sa Canada, napakadami din na ibinigay ang Diyos sa buhay ko. Kaya kung meron mang naging mga bagay na
pwedeng i-consider na tagumpay ng inyong lingkod sa ministeryo? Utang ko yun, una, sa Panginoong Diyos. Pangalawa, sa mga taong katulad ni Priscilla at ni Aquila. A husband and a wife team. Parang gusto ko ring banggitin ang pangalan ng Apple at Bobet Sarte. Mga kapatid na nung bago pa lang ako sa Cavite City, ay naging mga katuwang ko sa pagsisimula ng gawain sa misyon. Kaya yung Carissa Unida Christian Church, yung simbahang yon, walang nag-iisip na sa lugar na yon dapat magkaroon ng church. Pero ngayon, kung nagtatagumpay sila doon, sana maalala nila na ang nagsimula noon ay yung mga kapatid na Bobet, Apple Sarte, na nagyakag sa akin every Thursday na ginawa ng Diyos. Dala-dala nila ang kanilang FX na kulay pula. Maglalakbay kami doon every Thursday. Pupunta kami doon tanghali, uuwi kami gabi na. Ginagather namin yung mga bata doon. Nagsimula kami ng Bible study sa kalsada. Walang mga lugar na tumanggap sa amin. We do street evangelism hanggang sa pati pagbili ng lote para pasimulan ng gawain. I don't know kung naaalala pa ng mga kapatiran doon, paano sila nagsimula ng gawain doon. Pero sa lahat ng mga ministeryong napagdaanan ng inyong lingkod, uulitin ko, may mga babae, lalaki, na ginagamit ang ating Panginoon. Tandaan natin mga kapatid, sa ministeryo, it is not a solo mission. God often pairs us with faithful partners. At isa po ito sa palatandaan na ikaw ay isinusulong ng Diyos sa ministeryo. Makikita po natin mga kapatid na talagang bibigyan ka din ng Diyos ng mga kaagapay at katuwang sa katuparan ng mga bagay na ito. Tuloy po natin yung verse 18b. Ang sabi po dyan, before he sailed, he had his hair cut off at sengkray because of a vow he had taken. Mga kapatid, isang malaking tanong ito eh. Bakit bago nagpatuloy si Pablo papunta ng Egypt, kailangan niyang magpagupit? Ano kinalaman ng pagpapagupit para sa paglalakbay na ito? Well, ito ba'y aesthetic lang? Or ito ba'y pagpapapogi lang? O ito ba'y para lang maging kaaya-aya? Ano po bang purpose nito? Point blank, at kung titingnan, magandang unawain na si Pablo ay nagbibigay din naman ng pagpapahalaga pala para sa kanyang sarili. Inisip niya rin naman ang magpagupit. Napakapangit nga naman, pupunta ka sa ministeryo, ang ayos mo, wala sa ayos. O yung malang buhok mo, mukha kang ermitanyo, sino makikinig sa'yo sa ganong itsura mo? Na para kang pag-aahit man lang at pagsusuklay, hindi mo maasikaso. Maging presentable ka man lang sa mga taong haharapin mo. Nakakatawa lang ngayon, yung ibang mga pastor, para lang magmukhang reform, magpapatubo ng mga balbas, magpapahaba ng buhok. Wala naman dun yun. Yung pagiging matalino, wala sa itsura. Pwede kang magmukhang matalino, pero hindi ka matalino. At pwede kang magmukhang reform, pero hindi ka reform. So mga kapatid, wala sa itsura yan. At si Pablo nga dito, nagpagupit pa. Well, hindi naman yun siguro ang tunay na dahilan. Naaralin natin. Samahan ninyo ako at tingnan ang ilang mga dahilan tungkol sa bagay na ito. At sagutin natin yung tanong na, why did Paul cut his hair? Bakit nga po ba nagpagupit si Pablo? Una, ang sabi ng talata, because of a vow he had taken. It was the completion of a vow. So the cutting of hair marks the end of a vow according to Jewish practice. Alamin natin ang mga practice ng mga Hudyo. Ano ba ang panuntunan nila kapag sila may mga ipinangako?
pag sila'y mga sumumpa. Most scholars and early church teachers believe this was a Nazarite vow. Si Jesus ay Nazareno. Meron silang Nazarite vow. Si Samson, hindi nagpapagupit ng buhok yun. No po? At si Pablo, meron din siyang Nazarite vow. Mababasa natin to sa Numbers chapter 6, 1 to 21. Ngayon, unawain natin bakit siya nagpagupit dito. In a Nazarite vow, the person abstain from, una, drinking liquor. Ang Nazarite vow, hindi yan umiinom ng matapang na alak. Pero si Pablo, pinayo niya yan. Ang sabi niya kay Timoteo, huwag kang uminom ng tubig lang, haluan mo ng konting alak. So, hindi naglalasing ang Nazarite, pero tumitikim yan for medical or for medicinal purposes. So, the Nazarite vows, abstain from wine, avoids defilement, does not cut hair until the vow is finished. So, ito po yung Nazarite vow. At the end, the hair is cut and they offered the hair to God. Yan po yung Nazarite vow. The cutting of hair marks the end of a vow of the Jewish people. Pag mangangako ka, talagang hindi ka magpapagupit. Hindi sasayaran ng gunting ang iyong ulo. Pero pag tapos na yung pangako mo, natupad na yon, ang gagawin mo, magpapagupit ka na. So dito makikita po natin, Paul's haircut indicates he was finishing his vow. Amen? Or second, the vow was an act of thanksgiving and not legalism. Mahalagang makita ito. Hindi naman bahagi na yun ng buhay Kristiyano. Wala namang kinalaman na yun, di ba? Pero bakit pag ginawa ni Paul? Take note that Paul was not doing this for earning something or to earn favor with God. Hindi katulad nung ginagawa ng iba, mangangako, Lord, pag ako ay binigyan mo ng ganito, bibigay ko sa iyo ganito. Yung bang mga ganong kasunduan? Nagagawin to earn something. Pero ito, hindi ginawa ni Pablo to earn something from God. Like for instance, naririnig ko to madalas, Lord, patamain mo lang ako sa loto. Ipapagawa ko yung bahay-sambahan. Mga ganon. Mangangako kapag binigay ng Diyos. Or Lord, pag yung baboy ko nanganak ng ganito, sa iyo bibigay ko yung ganon. Hindi ganon. Hindi po ito ginawa ni Pablo to earn favor with God. From a Reformed perspective, we understand this vow as a personal expression of gratitude. And this is not a requirement for salvation. Katulad ng pagtutuli, hindi kailangan para maligtas. Ang pagpapagupit, hindi kailangan para maligtas. Hindi po ito may kinalaman sa kanyang salvation whatsoever. But, possibly, the reason for his cutting of his hair and the vow that he took is for thanksgiving. Thanksgiving for what? Thanksgiving for God's protection. Kaya bilang palatandaan ng kanyang pagpapasalamat. The Apostle Paul took the vow and he ended this. He cut his hair bilang pagpapasalamat sa proteksyon ng Diyos. Bakit? Because Paul had just survived opposition in Corinth, survived the accusations before Gallio, and survived the years of missionary hardship. Para bang yung vow ay sinasabing, Lord, thank you for sustaining me. Yun po ang ibig sabihin niya. So the cutting of his hair is a vow of thanksgiving, an act
of thanksgiving and not any addition on whatsoever para sa kanyang pagiging ligtas o pagiging alagad. Yun lang yun. Po. Pangatlo, para ating pang makita, it shows the Apostle Paul's freedom in Christ. Naintindihan ni Apostol Pablo na yung vows do not save. Yung mga pangako, hindi yan makapagliligtas. Lord, gagawin ko to, iligtas mo ako. Lord, gagawin ko to para magtamo ako ng kaligtasan. Alam ni Pablo, hindi ganon. And he knows that rituals do not justify. And he knows that only Christ, believing in Him, and a grace from God that will grant us the gift of faith that saves. But the Apostle Paul also understood that believers have freedom to use cultural practices for spiritual dedication when they do not contradict grace. Kaya yung mga bagay na cultural, eto, pagmamano, paghalik ng kamay, masama ba yon? Hindi. Biblical ba yon? Hindi. May kinalaman ba yun sa buhay espiritual kung gagawin mo o hindi? Hindi. Bakit ginagawa ng iba? Kasi hindi naman siya kumokontra sa anumang bagay na iniuutos ng Biblia. Ang ipinagbabawal sa Bible ay ang gawin mo ang isang bagay na nakamiyasnan na kumukontra sa pananampalataya, katulad ng pagluhod sa Diyos-Diyosan, paggawa ng mga rebultong inanyuhan, panunumpa na hindi naman tutuparin. Anong karapatan mong ipanumpa ang langit at lupa, wala ka namang kasiguruhan sa mangyayari bukas. Something like that. Pero dito, itong vow na ito na ginawa ni Paul is not just a ritualistic act or just a vow for him to be saved. Kung hindi, ito po'y pakita na ang bagay na ginagawa ni Paul ay bunga ng kanyang pagiging malaya. Ano po sabi ni Apostol Pablo sa usapin ng pagkain na siyang pinagtalon-talunan sa aklat po ng Korinto? Sabi ni Pablo, kung sa katotohanan malaya tayong lahat, malaya tayong kainin ang lahat ng ating pwedeng kainin, malaya tayong gawin ang lahat ng ating pwedeng gawin. Pero anong sabi ni Pablo sa aklat ng Galacia? Huwag ninyong hayaan na ang inyong kalayaan ay huwag ninyong gamitin ang inyong kalayaan upang makapagbigay ng layaw sa laman. Yes, you are free to do whatever you want, but do not give way to the desires of the flesh. Oo, malaya ka rin naman kainin kung anong gusto mong kainin, pero kung yung kapatid mo matitisod sa pagkain mo ng bagay na ito bilang matibay na Kristiyano, huwag mo nang kainin para sa kapakanan ng iba. That is what a matured believer must do. Pero dito, ginawa ni Pablo ang mga bagay na ito kasi alam niya, wala naman itong masamang idudulot. In fact, kung magpapagupit siya, mas makakapagpapogi pa sa kanya. Something like that. Amen po ba mga kapatid? So this vow is a perfect example of Christian liberty rightly used. So, kaya lahat ng bagay, malaya kang magsuot ng kung anong gusto mong isuot. Malaya kang magpagupit kung anong gusto mong gupit. Meron ba tayong panuntunan tungkol sa mga bagay na yan? Wala. You have the right to do whatever you want. Walang iniutos. Hindi katulad ng ibang relihiyon. Ay, bawal magpagupit. Ang babae, sagad na hanggang sakong yung buhok. Bawal. Ang mga lalaki, kailangan, yung clean cut na clean cut. Wala ho tayong batas doon.
Walang epekto yan sa ating mga salvation. Kung ikaw lalaki, gusto mo magpahaba ng buhok, sino bang pipigil sa'yo? You can do whatever you want. Pero dito, tandaan natin mga kapatid, bagamat hindi ito nakakaapekto sa ating pananampalataya at tayo malayang gawin ito, i-consider natin kung normal pa ba ito. Baka naman, hindi ka na mukhang normal sa ginagawa mo. Dahil si Pablo, bago pumunta sa ibang lugar, nagpagupit. At kung may suklay no, nagsuklay-suklay din. Nagpakaayos naman si Apostol Pablo. At tingnan po natin, pang-apat na punto na nais kong makita, the Apostle Paul, the haircut marks a transition in his ministry journey. The vow ends at Cenchreae. Ano ibig sabihin nito? Binanggit yung lugar kung saan siya nagpagupit, palatandaang doon sa lugar na yon, tinatapos niya ang isang ministeryo at hahakbang siya sa panibago. Right before the Apostle Paul moves to Syria, nagpagupit muna siya sa Cenchreae. The vow ends at Cenchreae from Corinth, Ephesus, Jerusalem back to Antioch, ending his second missionary journey and the beginning preparations for the third journey. The haircut symbolizes finishing one season and entering another. Amen? Now, let us go to verse 19. They arrived at Ephesus, where Paul left Priscilla and Aquila. In Ephesus, Paul discerns the need for ministry workers. Nakita niya na hindi pwedeng walang manggagawa ang Epeso. Nung nakita niya ang gawain doon at ang mga kapatiran, he decided na paiwanan si Aquila at si Priscilla doon. Anong purpose? Para si Priscilla at si Aquila ang magpatuloy ng gawain ng Panginoon. Mga minamahal na mga kapatid, magandang application to para sa mga pastor. A faithful pastor multiplies leaders, not merely gathers followers. Ang pastor, ang mahusay na tagapanguna, lumilikha ng mga tagapanguna. Dinuduplicate yung sarili. Hindi sinosolo ang ministeryo na parang siya lang ang may kapangyarihan. Na siya lang ang merong karapatan. Na siya lang ang pwedeng daluyan ng salita ng Diyos. Na siya lang ang pwedeng tagapangaral. Maling-maling panuntunan. Sana po maintindihan nyo ito Pinauuso po kasi ngayon na talagang may isang pastor lang na tagapangaral. Na yung iba hindi pwede ng preacher. Isa lang ang preacher, isa lang ang daluyan ng salita ng Diyos sa isang simbahan. Mga kapatid, dito nga si Pablo, iniwanan niya si Priscilla at si Aquila para magpatuloy ng gawain sa Epeso dahil may pangangailangan ng manggagawa doon. Nakita niyo po ba mga kapatid? At bilang mahusay na pastor, mag-duplicate ka ng gawain. May kilala po akong pastor, nung dumating siya doon sa simbahan, madami ng leader yung simbahan pagdating niya ron, pinatigil lahat yung mga leader, siya na lang lahat. Siya preacher, siya Bible study leader, siya presider, siya pa rin tagapagpakanta, hindi naman magaling kumanta. Ayun, ano nangyari? Naglayasan yung mga tao, walang natira. Nakita niyo po mga kapatid? Nakakalungkot kapag gano'n ang utak ng pastor na para bang siya lang ang daluyan, siya lang ang mahusay, siya lang ang magaling. At yung iba, hindi. Kung gano'n ang pananaw mo, di turuan mo
Alam niyo po mga kapatid, ipagpatuloy natin at makikita niyo kung anong ginawa ni Apostol Pablo. Iniwanan niya si Apolos, si Priscilla at si Aquila sa Efeso. Ano ginawa ni Pablo? Nagpatuloy siya. He himself went into the synagogue and reasoned with the Jews. So nag-concentrate siya doon sa kanyang ministeryo kung saan siya itinalaga. Pero may mga gawain na dapat italaga para sa iba. The pattern that the Apostle Paul uses hindi nagbago. Ano lagi niyang pinupuntahan? Nabanggit ko na ito nakalipas. Ang lagi niyang hinahanap, sinagoga ng mga Hudyo. He always entered the synagogue of the Jews kasi ito yung lugar ng tipunan ng mga Hudyo. Nandun ang mga naghahanap, nagsasaliksik ng katotohanan. At anong ginawa niya? He always opened the scriptures. And the third, he reasoned. Hindi lang to preach, kundi reason, dialogue, not just preaching. And this is the biblically grounded evangelism. Malayo yan sa mga evangelism na ginagawa ngayon sa mga kalye. Evangelism na ginagawang propaganda sa loob ng simbahan na puro emotional appeal. Si Pablo hindi ganon. He reasoned. He opened the scriptures. He explained the scripture to the people. That is the biblical grounded evangelism. Now, puntahan natin ang verses 20 to 21. When they asked him to spend more time with them, he declined. I will come back if it is God's will. Dahil nga sa sipag ni Pablo, sa kanyang kasigasigan sa paglilingkod, ang mga taga-Epeso sabi sa kanya, magstay ka. Paul is invited to stay. But he declines. Minsan mga kapatid, may mga pastor ayaw nang umalis doon sa comfort zone. May mga pastor gusto doon na lang sa mga makikinabang siya. Doon sa mga malaki sweldo, malaki kita, malaki bigayan. Yung may nagsusupply ng kanyang pangangailangan. Magandang bahay pastoral, merong sasakyan, may supply ng groceries linggo-linggo, may mga kamay na may sobre ang abot at malaking pakinabang. Sinong ayaw nun? And si Apostle Paul was asked to stay. But he declines. Ang tanong, why? Because he is submissive to God's sovereign will. Mga kapatid, nakakalungkot na napakadalang na yatang pastor ang humahanap ng kalooban ng Diyos. Madalas ang hinahanap ay ang kalooban ng kanilang mga bulsa. Ang pakinabang ng kanilang mga pitaka at ang tutugon sa kalam ng kanilang mga sikmura. Pasensya na po, pero most of the time, nakikipagbabag. Sorry for the term. Pero gaano karami na ang nakita kong mga pastor, saksakan ng kakapal ng mga mukha, nakikipagbabag, nakikipag-agawan ng destino ng malalaking mga simbahan dahil alam nilang doon malaki ang pakinabang. Alam ninyo kung ano ang aking tinutukoy. Alam ninyo kung ano ang mga bagay na aking inihahalimbawa. They're looking for their benefits rather than the will of God to the ministry. Si Pablo, mahal niya ang mga taga-Epeso at gusto niya rin puntahan ang mga ito. Pero may mission siya na kailangan sundin at ito ang atas ng Diyos. Kaya ang tugon niya,
I will come back if it is God's will. This is humility. Paul does not run ministry based on opportunity, but on God's direction. Amen, mga kapatid. Nung araw, nung wala pang simbahan na misyon sa ibang bansa, naku po, ganun na lang ang takot ng iba. Wala, nakakatakot mga ibang bayan. Nakakatakot, walang kasiguruhan ng suporta. Pero nung ako po'y nakalabas na ng bansa, nakakita nila, okay naman sa ibang bansa. Di naman pala kailangan masyadong magaling mag-English dito. Ngayon, lahat gusto nang pumunta dito. Ngayon, gusto na lahat mag-abroad. Gusto na lahat sa Canada. Yung iba nga, nakikipagbabag pa. Makarating lang ng Canada. But that was not the case before. Tandaan po ninyo, the Apostle Paul said, no. He declined to stay. And he said, I will come back if it is God's will. Anong application nito mga kapatid? Tandaan natin, not all open doors are God's doors. Hindi lahat ng bukas na pintuan ay pintuan ng Diyos. Kasi ang demonyo nagbubukas din ng pintuan para ating pasukin. Kailangan alam natin ang pintuang binubukas ng Diyos. And we must submit our plans to the sovereign will of God. Amen? Alam niyo po itong Canada na to, 1997 pa lang, bukas na yung pinto ng Canada para sa akin. Para sa aking pamilya, para sa aming mag-asawa. 1997, may nag-invite na po sa amin para pumunta dito, the same place, Winnipeg din. Para kami ay magpastor. Binigyan na po kami ng open letter nang sabi, ayusin na ang aming mga papel at kami ang napili para pumunta dito sa Canada. But I don't see that as an open door that God opened for me. Tinanggihan ko po yun noong 1997. 98, 99, 2000, 2001, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 15 years. After 15 years, the door was open again. And this time, it was now the church. Not my own personal desire, not my own dreams, not because of my family's benefits and futures, but for the church. I was sent to be a missionary. And I did my part. Not only for one single congregation here in Winnipeg, but a missionary for the entire Canada. Mga kapatid, sa biyaya ng Diyos, sumunod lang po ako. Sa biyaya ng Diyos, hinayaan ko lang po kung ano ang gusto niyang mangyari. Meron po kaming Winnipeg Unida, East Winnipeg Unida, meron po kaming Yorkton, Saskatchewan, meron po kaming Grand Prairie, may Fox Creek, may Edmonton, may Leduc, may Calgary, and soon, maybe meron kaming Humboldt, Saskatchewan. Sayang, nasira yung sa aming Vancouver. Meron pa rin kami dun sa Vancouver. Pero I know the Lord closed that kasi hindi matuwid yung pastor na napadistino dun. Nakita niyo po mga kapatid, kapag ang Diyos ang nagbukas, hindi ito kayang isara ng kaaway. Kaya when we submit to the plan of God, Diyos din ang kikilos at magbibigay ng mga katuwang
para sa katuparan ng kanyang layunin. Let us look at verse 22. When he landed at Caesarea, he went up and greeted the church and then went down to Antioch. Umikot na si Pablo. Bumalik na po siya kung saan siya nagsimula ng ministeryo. This short verse covers hundreds of miles. Paul goes up to greet the church in Jerusalem, then down to Antioch, kung saan ito ang church na nagsugo sa kanya sa first missionary journey at sa second missionary journey. Paul goes up. Anong application? Accountability matters. Even the great apostle Paul report to the church na kung saan ito ang nagsugo sa kanya. Napakasarap sana ho napakinggan ang mga ulat ni Pablo. Alam ko pong galak na galak ang mga kapatiran sa Antioquia. Habang nagkukwento si Apostle Paul, ganitong nangyari. Namit ko si Lydia, namit ko si Apollo, si Aquila, namit ko yung mga sambahayan ni Jason, nakarating ako ng Thessalonica, nakarating ako ng Athens, nakarating ako sa Berea. Iba't ibang mga karanasan iniuulat niya sa mga kapatirang nagsugo sa kanya ng tagumpay ng kanyang ministeryo. Marahil nagkwento rin siya ng mga kapigatian ng kanyang pagkakakulong ng mga panahong siya'y nagulpi, nabugbog, halos patay. Pero ang lahat ng iyon, alam kong magiging kalakasan ng mga kapatiran sa Antioquia na siyang nagsugo sa kanya para sa ministeryo. Bagay na hindi ko nagawa. Bagay na hindi ako pinahintulutan ng iglesyang nagsugo sa akin na ako'y bumalik at mag-ulat. Dahil ang iglesyang nagsugo sa akin, itinakwil ako sa aking sinasabing mga maling katuruan. Pinagbawalan akong pakinggan ng lahat ng kapatiran sa Pilipinas dahil si Pastor Ruel nagtuturo ng maling katuruan. Salamat sa mga sumusubaybay araw-araw. Salamat sa nakikinig. Salamat sa mga natututo. Kayo ang huhusga. Kung ang mga bagay na tinatalakay ko rito ay unbiblical, maling katuruan, at hindi ayon sa sinasabi ng Panginoon. Ako lang sa lahat ng pastor na naalala ko sa iglesyang dati kong pinaglilingkuran, tanging ako lang ang ginawa ng palibot-liham, pastoral letter all over the Philippines. At ang pastoral letter galing sa mga pinuno ng simbahan, obispo, generales, na nagsabing, huwag na ninyong pakikinggan, iwasan ninyong pakinggan ang tinig ng pag-asa ni Pastor Ruel Camia dahil ang kanyang mga pagtuturo ay taliwas at nakagugulo sa mga kapatiran. Gaano kasakit yun, mga kapatid? So, that reporting to my church, that did not happen. Kaya si Apostol Pablo, kinainggitan ko sa larangang ito. Nakapag-develop siya ng mga leaders, but he was able to go back to the sending church, the Antioch church, and he made his report. Amen? Now, puntahan natin ang verse 23. After spending some time in Antioch, Paul set out, strengthening all the disciples. So dito, hindi na masyadong malinaw. Ano po? Kung anong ginawa niya?
So, ang ginawa po ni Pablo, no, pinalakas niya ang mga disipulo. Yung mga naturuan niya continuously. How? Maybe because of his epistles. Sa pamamagitan ng mga sulat. Kaya dito makikita ninyo, nagkaroon siya ng mga liham sa mga napuntahan niyang simbahan. At ito po yung patunay nun. He continued to strengthen the disciples. Paano niya ginawang palakasin ang mga taga-Thessalonica? Sumulat siya. 1st, 2nd Thessalonians. Paano niya patuloy na pinalakas si Timoteo? Sinulatan niya 1st, 2nd Timothy. Paano niya pinalakas si Tito? Sinulatan niya. Si Pilimon, ang Korinto, hindi naman niya binalikan na yung mga yan. Pero bilang apostol na nagmamalasakit sa mga to, he continuously strengthened them by writing to them. 1st, 2nd Timothy, Titus, Philemon, 1st Thessalonians, 2nd Thessalonians. Nakita niyo po, Galatians, Ephesians, Philippians. Yung mga simbahang iyon, mahalaga kay Paul. Kaya dito sa Book of Acts, pinakita sa atin ang journey ni Paul at kung paano niya ito ginawa at yung mga letter, yung mga epistles niya, ipinakita sa atin paano niya pa patuloy na pinalakas ang mga disipulo ng Diyos. Kaya if you're going to look at Paul's mission, it is twofold. 1, evangelize the lost. And number 2, strengthen the saved. Twofold. Kaya bilang pastor, you are not just going to evangelize the lost, you need to strengthen those whom God has called to be saved. Many churches today only do one of this. But the Apostle Paul models the balanced ministry. Evangelism, discipleship. Evangelism, discipleship. Kaya ang Winnipeg Unida evangelism, worship, we fellowship together every Sunday. And then we disciple those members of the church. And then we send them to do service to the Lord. Those are our pillars in Winnipeg Unida. Tandaan mga kapatid, sanctification is a lifelong process. Paul strengthens believers because spiritual growth is essential. Can we say amen? Kung ikay maliligtas at mamamatay ka na mamaya, di praise the Lord. Pero kung hindi ka pa naman mamamatay, may gagawin ka pa. At hindi mo magagawa yung ipagagawa ng Diyos ng tama kung hindi ka matuturuan. Kung hindi ka madidisciple. Kung hindi ka magpapaturo. At dito tayo pupunta ngayon sa verse 24 to 28. Makinig kayong mabuti. Here comes the ministry of Apollos. Tanong, sino si Apollos? Verse 24. Meanwhile, a Jew named Apollos came to Ephesus. He was a learned man with a thorough knowledge of the scriptures. Nasaan ngayon si Aquila at si Priscilla? Naalala niyo po ba sila? Sila'y iniwanan ni Pablo saan? Sa Epeso. Para palakasin yung mga kapatiran. So, Paul is no longer here. He is out of the picture. Tama? Wala na po siya dito. Ngayon, binanggit dito ni Lucas, merong lalaki, ang pangalan Apollos, Hudyo. May aral. Matalino sa scripture. So, dito po, ipinakilala sa atin a man gifted academically. He knows his Bible, but intellect alone is not enough. He still needs spiritual alignment. Makinig po kayo. Ito po, kaya kami maingat ako Sa church, hindi palibasa.
Pagdating, ito ang galing magsalita, ang husay. Pagkatapos isasalang mo na agad, gagawin mo ng Bible study leader, small group leaders. Iyon ang mga sakit ng ulo. Ito ang mga problema ng ibang mga pastor. Galing sa Pilipinas, pastor daw yan, Bible study leader. Daw, kinuha ng pastor. Meron nga, nagba-Bible study na sa Pilipinas, pagdating dito, ginawa ng pastor. Hindi mo nga alam kung ano pinagtututuro, ginawa ng pastor. Pero dito makikita natin ano proseso. Si Apollos magaling, mahusay sa Biblia. Si Apollos ay nag-aral, mayroong intellect. Pero anong nangyari? Let us look at verse 25. He had been instructed in the way of the Lord. Wow. Spoke with great fervor and taught about Jesus accurately. Pero ito problema. Though he knew only the baptism of John. Kumbaga, okay na sana eh. Pero ang sabi diyan, may kulang. Sablay pa doktrina nitong si Apollos. Hindi pa ayos ang doktrina nito at kailangan itama ito. Kilala na niya ang Panginoon, accurately nga eh. Pero importante na siya ay maitama kasi gagamitin siya ng Panginoon. He needs spiritual alignment, no? Sabi nga, spiritually gifted. So Apollos was well instructed, passionate, accurate, but on the last part of verse 25, incomplete. Anong kulang? He knew only the baptism of John. Ano ibig sabihin nito? He understood repentance, but not the full revelation of Christ's death. Hindi niya completely alam ang resurrection and the coming of the Holy Spirit. Kaya mga kapatid, tandaan natin bilang application, you can be passionate and sincere, yet still lacking in understanding. This is why discipleship is vital. Amen? Dapat we are on the same page. Or else, yung karunungan mo magdidikta ng mga bagay na sa tingin mo ay tama pero sablay doon sa tamang katuruan. Mga kapatid, di nyo ba naisip minsan may mga bagay tayo ipinipilit na dati ay akala natin iyon pero hindi pala yon? Na it was God through His Holy Spirit and through the reading of the Scripture corrected us on the wrong notion and the wrong teachings. Kaya discipleship is vital. Let us look at verse 26. He began to speak boldly in the synagogue. Tapang eh. Tayo agad doon sa sinagoga, katulad ni Paul. Di ba si Pablo, sinagoga rin? So, yung desire to preach Christ nandun. Kung ano yung sistema ni Pablo, ganun din ang ginawa ni Apollos. But, when Priscilla and Aquila heard him, narinig ni Aquila at ni Priscilla, nakita nila, naku, may sablay dito sa kapatid na to. Active pa naman siya. Ang husay pa naman niya. Ang tapang pa naman niya. Matalino pa naman siya. Pero may kulang. So anong ginawa ni Priscilla at ni Aquila? They invited him to their home and explained to him the way of God more accurately. This verse is very rich. Tandaan, bold preaching, Apollos, sabi diyan, he is fearless. We can see the necessity for that. Kailangan ng tapang, kailangan ng lakas ng loob, kailangan ng boldness sa preaching. Kasi hindi mo na makita ngayon yan eh.
Ngayon, nasa defensive na lang ang simbahan eh. Wala nang lakas ng loob, wala nang tapang. Wala nga mga pastor na may lakas ng loob na mag-live broadcast ng kanilang mga Bible studies. Buti pa nga yung mga kulto eh. Di nyo ba napapansin ngayon ang mga nangingibabaw ngayon sa social media? Mga kulto. Yung mga nangangaral ng tama, biblical. Di ko alam kung tinatamad o kung ano. Kaya kailangan natin ng maraming Apolos. Hindi pa siya equipped pero nakikita natin yung boldness. Ano po? Ngayon makikita rin natin yung gentle correction. Pwedeng doon sa oras na yon, sinaway ni Priscilla at ni Aquila si Apollos. They do not embarrass him publicly. They take him home, private discipleship. Ang maganda ho rito kay Apollos, makikita natin yung humble teachability. He receives correction. Mga minamahal kong mga kapatid, healthy churches grow when we correct one another with grace and receive teaching with humility. Amen mga kapatid. Hindi ko po sinasabing na sa akin ang lahat ng kaalaman pagdating sa Biblia. Hindi. Hindi ko po sinasabing mas magaling ako sa inyo kaya tuturuan ko kayo. Hindi. Napakarami po sa loob ng Winnipeg Unidang alam kong mas matatayog ang pinag-aralan kesa sa akin. Mas mahuhusay, mas matatalino. Pero they humble themselves and they learn from me through the Word of God. That is one sign of a healthy, growing church. When we correct one another, and with grace, we receive teaching from one another with humility. Amen? Now let us go to verse 27. When Apollos wanted to go to Achaia, the brothers encouraged him and wrote to the disciples to welcome him. A spirit-filled church encourages young leaders, sends them out, affirms their giftedness, recommends them with unity. Amen? Kaya sa verse 27b, on arriving sa Achaia, he was a great help to believers. Notice the phrase, those who by grace had believed. Those who by grace had believed. Ano po pinapakita dito mga kapatid? Faith is not human achievement. Faith is God's gift. So that no man will boast. Not the work of the flesh, so that no man may boast. Amen? Let us go to verse 28 now. He vigorously refuted the Jews in public debate, proving from the scriptures that Jesus was the Messiah. Apollos becomes a powerful defender of the faith. Anong ginagawa niya? One, refute. He refutation. Two, debate. Third, prove the scripture. This is biblical apologetics. Scripture-centered, Christ-exalting, grace-dependent. Amen? Kaya, dito sa Acts chapter 18, ano ang ating makikitang theme of the passage? One, God uses different gifts. Paul the apostle, Priscilla and Aquila the disciples, Apollos the apologist.
Amen? Second point, ministry is teamwork. Apollos, not one-man show, it is a body ministry. Growth requires humility. Sa buhay ni Apollos, nakikita natin, he was gifted but still needed instruction. Fourth, we can see that the scriptures remain central. Paul reasons from scripture. Apollos proves from the scripture. At panghuli, God's sovereignty directs the mission. Ito ang kataga ni Paul. If I will return if it is God's will. Babalik lang ako sa inyo kung kalooban ng Diyos. Yan po ang tema ng atin pong pag-aaral dito po sa Acts chapter 18, beginning verse 18 hanggang sa 28. Now, for some reflection questions, sagutin po natin ito. 1. Are you serving faithfully where God has placed you like Paul? 2. Are you discipling others privately and lovingly like Priscilla and Aquila? 3. Are you teachable and humble like Apollos? And the last, are you submitting your plans to God's sovereign will? Tayo po'y manalangin. Heavenly Father, thank you for showing us through Paul, Priscilla and Aquila and Apollos that you use different people, different seasons, and different gifts to accomplish one mission. And that is the exaltation of your Son, our Savior Jesus. Father, make us faithful like Paul, humble like Apollos, and helpful like Priscilla and Aquila. Strengthen your church, Father. Deepen our understanding and guide us according to your sovereign will. May our lives and ministries advance the gospel for your glory alone. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Magandang araw po sa inyong lahat. Minsan pa, ito ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga, dito po sa Tinig ng Pag-asa. See you tomorrow, everyone. God bless.